God bless, beloved Brother Eugene. Salamat po sa mga Panginoon. Hallelujah. Manalangin po tayo. Opo, dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Minsan pa po kami mahal na Panginoon na nagpapaabot ng dakilang pagpapasalamat, pagdakilat, pagsamba sa iyong dakilat makapangyarihang pangalan. At kami po mahal na Panginoon na nagpapasalamat sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong banal na gawain, mula sa opening prayer, joyful and solemn song, sa mga buhay na patutuo na nagsilbing kalakasan, sa bawat nakapakinig nito, mahal na Panginoon. Maraming salamat din sa mga special numbers, pag-aawitan, mahal na Panginoon, nakaabot sa trono na iyong biyaya. Maraming salamat din, mahal na Panginoon, sa bahagi ng pagbibigay, sa susi ng pagpapala na nagmumula sa iyo. Sa bahaging ito, mahal na Panginoon, aming pag-aaral na iyong salita, mahal na Panginoon, higit sa lahat, mahal na Panginoon, humihingi muna kami ng kapatawaran, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mga nagpagkukulang, pagkakamali at pagkakasala, mahal na Panginoon Sus, at sa unang panalangin namin, minahamad ginagalang ng mahal na pastor, ako po'y humihingi ng habag at awa sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, labnan mo ako ng iyong mga salita, daluyan mo ako ng spiritual mong pagpapala, pangunawa sa bawat makapakinig dito, mahal na Panginoon, at minsan pa sa iyong dakilat makapangyarihan pangalan, sinasaway namin lahat ng hadlang ng kaaway, demons of unbelief, doubts, cast out right now, in the mighty name of dearest Jesus we pray. Amen and amen. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, glory to God. Hallelujah. Napakasarap yata. Hindi na yata araw, gabi na tayo inabot, pero purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Bago ang lahat, ako po'y nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal, kagalang-galang na mahal na pastor, beloved Honorable Pastor Wildes Rada Almeda, ang huling propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, dearest Papa, at ako po'y inaalala po, patuloy natin inaalala ang kabutihan, turo, pag-aalaga, pag-aruga ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, dearest Mama. Ako rin po'y nagpapaabot na aking pagbati sa aking beloved wife, Ma, sa aking anak, si Matt, sa aking mga mahal na mga kapatid, si Lots, si Phil, sa lahat po ng aming mahal na mga kapatid na nanonood ng webcast, nung live streaming, binabati po namin kayo at sa ating pong beloved co-preachers na naririto, beloved Brother Edwin, sa lahat po ng ating mga naging kasama rito, sa beloved co-workers, beloved choir members, beloved instrumentalists, sa lahat po ng mga matured elders, prayer warriors, sa lahat po ng ating mga kapatiran at higit sa lahat sa mga baguhan naririto, welcome po tayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bago ang lahat, bumabati po ako ng happy 29th church anniversary dito po sa ating lugar sa Kapas, sa Tarlac po. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Balik tanaw tayo mga minamahal, bigyan natin ng magandang pagpapasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon at tignan natin kung bakit tayo umaasam palagi ng kasiguruhan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam nyo, mga minamahal, itong lugar nito, kung babalik tanawan natin ang taon ng 2017, walang semento kayong aapakan dito, damo lang, lupa. Sa unang pagkakataon, naghahanap tayo ng lupa para dito po sa lugar ng Tarlac. Meron pong pumunta sa ating pastoral house na Tigabangko. Sinundo po ang ating beloved co-preacher, si beloved Brother Edwin, at sabi, may papakita ako sa inyo ng mga lupa na tingin ko na magugustuhan nyo. So, sumakay si beloved Brother Edwin sa sasakyan ng ahente, nagkaroon sila ng tripping. Pinakita sa kanya ang mga iba't ibang klaseng lupa. Ang mga lupang sinasabi ay ang nagkakahalaga ng mga 50 million, siguro o higit pa ang iba, pero wala na halos bumababa sa 50 milyones. Tapos tinatanong, habang sila nag-uusap ni Brother Edwin, pinapakita niya sa kanya ang mga magagandang lupang ito, na sabi niya ay maganda para sa kanyang pananaw at sa ating pangangailangan. Ang sabi naman nung agent kay Brother Edwin, magkano ba ang kaya mong ibayad monthly? Kaya mo ba ang 50,000? Na ibabayad para sa makukuha nating lupa. Si beloved Brother Edwin, medyo naging silensyo muna siya, tahimik siya. Ang sabi niya, alam mo, Brad, ang pwede lang namin ibayad 5,000. Pero wala pa sa aming kamay yun, nasa kamay pa ng mahal na Panginoon. Alam niyo, nung narinig ng ahente yun, sabi kay beloved Brother Edwin, sabi niya, halika, sakay na tayo sa opisina, balik na kita sa inyo.
So nakita nung agent, wala akong mapapala dito. Hindi pa lang nila kayang bayaran ang lupang inaalok sa kanila. Yun ay pananaw ng tao. Kagustuhan nilang kala nila sa kanilang kapamaraanan ay makakapagpakaloob sila ng maganda para sa kanilang pananaw. Plano ng tao, pero hindi plano ng mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, merong isang nagsabi, may lupa diyan sa lugar na yan. Kaya lang ito'y nasa kabuuan, mother title. Pero hindi natin kakayanin ang kabuuan. Lalabas siya na 10 titulo, pero sa mother title, gusto nilang gawing 10 titulo, individually. Isang part doon para sa atin. Alam niyo, sabi natin, meron lang kaming bibigay siguro, mga earners money, pero wala kaming may bibigay na parang talagang totoong pang down. Pero kung loloobin ng mahal na Panginoon, pwede natin ayusin yung titulo nyo na masubdivide yan. Ang sabi, sige, kung kakayanin nyo, bigyan ko kayo ng malaking discount. So ang mahal na Panginoon talaga nag-umpisa na ang kanyang kapamaraanan, sa dakilang kapamaraanan, upang tayo'y talagang lubos na pagpalain. Merong taong ginamit ng mahal na Panginoong kapatiran na nagsabi, sige, kaya natin ayusin yan sa habag ng mahal na Panginoon. At talagang kamangha-mangha ang gawa ng mahal na Panginoon. Nagawa nga po yun. Isang bahagi doon sa lupang yun ay napunta sa atin. At itong halaga ng lupang ito, sa 3,000 square meters or more, ay nasa 2.4 lang po. Ikukumpira mo doon sa 50 million. Yun ang hindi plano ng tao, bagkus kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. So 2017, nung sinabi ni Brother Edwin, may lupa po tayo diyang kukunin. So, saan? Diyan. Okay. Tapos, latter part ng 2017, sabi niya mag-groundbreaking tayo. So, pumunta po kami dito sa panahong yun at nag-uusap kami ni beloved Brother Edwin. Sabi niya, pasensya na, may tubig kasi umulan nun, may mga tubig-tubig, mga hukay, may mga tubig. Tapos sabi ko, beloved Brother Edwin, wag mo tignan yung nakikita mo ngayon. Ang nakikita mo ngayon is lupa. Ang huhukayin natin is lupa. Ang iuhulog natin sa hukay is lupa. Pero darating ang panahon, sa lupang yan, tatayo ang iglesia ng mahal na Panginoon. Alam niyo, totoo ang tao ng Diyos. Dahil ito'y plano ng ating minamahal kagalang-galang ng mga magulang sa mahal na Panginoon. Matagal na panahon na nila na inaasam lahat ng may mga outreaches ay magkaroon ng bahay-sambahan upang ito'y malamnan ng mga tatawaging na mahal na Panginoon upang pangalagaan. So dumating ang panahon, alam niyo po, this is talagang himala ng mahal na Panginoon dahil ang mga engineer by that time, isa lang ang license by that time. I think si Brother Dan lang ata. Si Brother JB by that time, tingin ko, nagre-review pa. Si Brother Romel, sometime, parang ganun din, nagre-review pa. Pero dahil binigay na nila ang kanilang talento na binigay ng mahal na Panginoon sa kanila, pinagyaman din sila ng mahal na Panginoon. Si beloved Brother Dan, sa kanyang patotoo, nagmumotor lang siya, true and true. Wala siyang nakikitang magiging kinabukasan. Engineer, yeah. Totoo siyang inhinyero. Pero hindi niya nakikita sa kanyang kapamaraanan ay magkakaroon siya ng magandang pagpapala o magandang kinabukasan. Pero binigay niya ang kanyang buhay, binigay niya ang kanyang talento, mahal na Panginoon, magiging volunteer ako para makatulong ako sa paggawa ng yung bahay-sambahan. Ayon sa patotoo ng ating kapatid kanina, sa ngayon, halos taon-taon binibigyan siya ng bagong sasakyan ng kanilang kumpanya. So, kung titignan natin, mga minamahal, ang kasiguruhan ay nanggagaling sa mahal na Panginoon. Yan po ang ating magiging topic ngayon. Yung tungkol sa kasiguruhan ng mahal na Panginoon. Basahin po natin sa Salmo 91, 1 and 2. Amen. Praise the Lord. From the book of Psalms, chapter 91, verse 1 and 2. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Amen. Salmo ni David, 91 ang talatay 1 hanggang 2. Siyang tumatahan sa lihim ng dako ng kataas-taasan
ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ito po ay isang talata na magbibigay ng kasiguruhan sa atin kung tayo ay magtitiwala sa mahal na Panginoon. Ang lahat ay nangangailangan ng kasiguruhan. Gusto nila security. Ano ba ibig sabihin ng security o yung kasiguruhan? Ito ay isang estado sa buhay kung saan ang bawat isa na malayo sa panganib, pananakot, sakuna, kaguluhan sa kanilang mga buhay. Mabuti, mainam na magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating mga isipan. Kasiguruhan sa ating mga pamilya, sa hanap buhay at sa mga relasyon ng sa ating pamilya. Karaniwan dito, mga minamahal, ang sagot ng tao, kailangan ang seguridad ay manggagaling sa kayamanan, sa salapi, sa ating mga karunungan, kaalaman, kapantasan. Kaya lahat dito, karamihan ng mga tao ay inuubos nila ang kanilang buhay sa pagsusumikap, sa paghahanap buhay at magkamit ng kayamanan ng sanlibutan. Kaya nga sinulat ni Pablo kay Timoteo ng isang mahalagang katotohanan na hanggang sa ngayon ay nangyayari sa ating buhay. Sa 1 Timothy 16, sa 6:17, ang sabi dito, ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo, sabi ni Pablo kay Timoteo, na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng sagana sa lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Amen. So, ang kasiguruhan ay maihambing mo sa pagtitiwala. Ang tanong, saan ba natin makukuha ang pagtitiwalang ito? Yung security, kailangan meron kang faith. Sa sarili mo ba? Ikaw maniniwala? Sa kaibigan mo ba? Sa salapi mo ba? Sa katanyagan mo ba? Sa kaalaman mo ba? O sa posisyon ng iyong buhay? Pero sa atin bilang isang mga naniniwala at nananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, wala tayong pwedeng pagkuhanan ng ating pagtitiwala, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi dito sa Jeremiah 17:5, basahin ko na po rin sa Tagalog, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng taong tumitiwala sa tao at ginagawang laman ng kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Sabi sa Jeremiah 17:7, mapalad ang tao tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ang Panginoon. Amen. So, yun ang gusto ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga sinasabi, mapalad ang nagpapasakop, dwelling in the house of God. Alam nyo, kaya nga to talagang tuloy-tuloy ang magiging pagpapala sa lugar na to dahil ito ay isang lugar na hindi ang gusaling ito ang makapangyarihan, kundi ang mga tao ng Diyos na may mga Kristo sa puso ang nagbibigay ng kapangyarihan sa lugar na ito. Balik tanaw po natin yung during the time of yung Exodus. Sila po ay merong daladalang yung tabernacle, the Ark ng Covenant. Daladala nila yon at sa kanilang paglalakbay hanggang dun sa lugar ng lupang pangako. Daladala nila yon at inalagay nila, gumagawa sila ng parang tent. At doon sa tent na yon, nandun sa loob ang mga mananampalataya, mga Israelita, pero sa loob na loob nun ay may mas makapal na kortina, nandun ang tabernakulo. At ang pwedeng pumasok lang doon ay yung saserdote, yung high priest. At minsan lang sa isang taon sila pwedeng pumasok doon at kailangan pa nila na maging talagang lubusan ng kanilang paglilinis sa kanila. Mahabang panahon ang inukol nila sa paglalakbay. Mga 350 years na nila ginawa ang pagsamba, ang pag-iingat sa tabernakulo na pinagkaloob sa kanila ng mahal na Panginoon. Dumating nga ang panahon ni Haring David, at sabi ni Haring David, kailangan kong gawa ang mahal na Panginoon ng templo na mas maganda kesa sa iyong nakikita. Pero sabi ng mahal na Panginoon, David, hindi sa iyong kapanahunan, kundi sa kapanahunan ni Solomon.
Kaya naganap ang mga bagay na to sa kapanahunan ni Haring Solomon. Sa panahon ni Haring Solomon, nagawa ito for 7 years na ginawa ang templo. 70,000 na tao ang tumutulong, 60,000 ang nagkukwari, at 3,500 na mga tao ang nagmamasid o yung overseer. At walang tigil sila. At ang lahat ng kanilang financial binibigay nila. Kasi gusto nila ang templo na ginawa ni Haring Solomon ay maging kaiba-iba. Hindi kaparis ng kung ano, at lahat ng mahamahaling bagay, kamangamangang bagay ang makita ron. Pero dumating ang panahon nang ito ay pabaksakin dahil sa kalikuan ng mga Israelita. Binigyan sila ng pagkakataon na mahal na Panginoon talunin ni Hari Nebuchadnezzar. Dahil ang mahal na Panginoon gusto lang matuto. Gusto lang matuto ang mga Israelita na minsan pinakitaan na sila ng mga dakilang himala. Ngunit, in spite of that, meron pa rin sa kanilang mga ilan na hindi na nampalataya, sumuway sa mahal na Panginoon. Kaya ang mahal na Panginoon gumamit muli ng kanyang tao. Ito'y sa kapanuhonan ni Zerubbabel. Nagkaroon ulit ng templo. Nagapirin yun. Nung dumating yung time ni Herod because ng mga nagtayo rin ulit, ni-repair yun sa panahon ni Herod. Nakita ng mahal na Panginoon yun. Ang sabi ng mahal na Panginoon, darating ang panahon, yung templong yan ay magigiba. True enough, mga minamahal. Yung templo ni Herod yun, nagiba yun by the Roman empires. Yun, wala na po, hindi na balik yun. Pero sabi ng mahal na Panginoon, ako magtatatag ng aking iglesia. Nakita ng mahal na Panginoon, ang templo na pinagginawa ng kamay ng tao, ay doon lang sila nakatingin. Doon lang sila parang, pag nandun sila may kapangyarihan, tulad nung meron digmaan, natatalo mga Israelita. Sabi nila, ba tayo natatalo? Kunin niyo ang tabernakulo. Dalhin natin upang ipakita sa kanila na mananalo tayo. Ang mga Palestino, nakita bakit sila nag-iingay? Dahil siguro daladala nila ang tabernakulo, nasa sa kanila ang Diyos na makapangyarihan. Ang mga Pariseo, naisip yun. Ang mga Israelita, ang isip lang nila yung hawak-hawak nila. Pero hindi nila nilalagay sa kanilang sarili ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Hawak lang nila. Kaya sila ginapi ulit ng Palestino at kinuha sa kanilang tabernakulo ng the Ark of the Covenant. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon sa atin ngayon, ang gustong ipananaw ng mahal na Panginoon, ang gusto ng mahal na Panginoon sa atin mananahan ng mahal na Panginoon. Gusto ng mahal na Panginoon tanggapin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga tinuturuan tayo ng mahal na Panginoon kung paano kapamaraanan ang dapat nating gawin. Sabi nga rito, meron mga aspeto ang ating kasiguruhan sa mahal na Panginoon. May seguridad tayo sa mahal na Panginoon. Ang una rito, sabi nga, ang mahal na Panginoon ay nagbibigay sa lahat ng kanyang pangangailangan sa tao, sa lahat ng umaasa sa mahal na Panginoon. Yan ang kanyang pagkakaloob kung ikaw'y magtitiwala. Ang sabi nga sa Philippians 4:19, at pupunuan ko, sabi ng mahal na Panginoon, ang bawat kailangan ninyo at ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian ni Kristo Jesus. Maaari natin hindi makukuha ang lahat ng ating ninanais. Ngunit ang mahal na Panginoong Yesus, tayo ang nakakasiguro na tapat ang pinakamamahal na Panginoon na ipagkaloob lang ating mga pangangailangan. Pangangailangan ng mga totoong tao ng Diyos. Mga pangangailangan na hindi pang sarili. Mga pangangailangan na pangangailangan lang, hindi yung gusto. Sabi nga ng mahal na Panginoon, I will provide all your needs, but not what you want. Kasi ang iyong gusto lang ay hindi minsan kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Pero ang iyong pangangailangan, alam ng mahal na Panginoon kung ano ang bawat pangangailangan ng kanyang mga anak. Kaya nga sabi rin po dito sa Hebrews 13:5, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasaya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsasabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin.
anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Mga pakaniniguro ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ka pagkukulangin kung ikaw may pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ikaw ay hindi rin nila pababayaan kasi our loving God will never fall short sa ating mga pangangailangan. Alam ng mahal na Panginoon ang ating pangangailangan because God created us. Ang mahal na Panginoon ang naglalang sa atin. And Jesus made it clear that He has come to give us abundant life. Hindi tayo pinaginawa ng mahal na Panginoon para maghirap. Ginawa tayo ng mahal na Panginoon para maging mayaman sa spiritual, sa ating mga pangangailangan, sa mga kalusugan. Sabi nga sa John 10:10, hindi po marito ang magnanakaw, hindi ito ang mahal na Panginoon, ito'y kaaway ng Diyos, kung hindi upang magnakaw. Ang kaaway ng mahal na Panginoon pumunta rito para sirain ang pananampalataya ng mga Kristiyano, ang mga nananampalataya sa mahal na Panginoon. Ito'y para pumatay at pumugsa. Pero nanigurado ang mahal na Panginoon. Sinasabi rito, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay. Hindi basta anong klaseng buhay lang. Magkaroon ng buhay na masagana na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon, ganun tayo kamahal. Hindi basta-basta nagbibigay ang mahal na Panginoon na ordinaryo. Lahat ng binibigay ng mahal na Panginoon, may kalakip na talagang kapangyarihan. Talagang meron pang kasiguruhan na hindi natin ito, hindi tayo magkukulang. Sometimes sa ating buhay, tayo nakikita natin, kala natin sapat, pero pag uwi natin, makikita natin kulang. Sa mga nagtatrabaho po, once in my life, nagtrabaho po ako. Ang sabi ko, madagdagan lang ako ng sweldo, magiging maayos na ang buhay ko. Pero pagdating ng meron ka ng increase, tumakbo na ang araw, panahon, sasabihin mo, ba't kulang na naman? Kasi ang binibigay sa'yo ng tao ay yung bagay na kulang. Pero kung aasa mo sa mahal na Panginoon, tulad ng ating mga kapatiran kanina mga buhay na patotoo, na sinasabi nila, hindi nila alam kung saan nanggagaling ang kanilang mga pagpapala. Hindi nila alam kung saan nanggagaling ang mga kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Hindi nila malaman kung paano ang sunod-sunod na pagpapala ay dumarating sa kanila. Ang sabi ng mahal na Panginoon, bigyan mo lang ako ng panahon na mahalin mo at kilalanin mo ako. Our loving God wants us to know Him. Kasi it's very impossible, hindi mangyayari that we will serve the unknown God. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa hindi natin kilalang Diyos kasi hindi natin alam kung ano pwede niyang ibibigay. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, sa iyong paglilingkod, kilalanin mo ako para malaman mo ang kapangyarihang meron ako. Dahil yun ang gusto kong ibigay sa inyo. Ayon na mahal na Panginoon na, sabi nga ng ating kagalang-galang na mahal na pastor, beloved honorable pastor, Dearest Papa, sabi, ang ating paglilingkod, hindi pa banjing-banjing, hindi pa tsamba-tsamba. Tayo ay naglilingkod na may buong-buong kasiguruhan sa mahal na Panginoon dahil totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya po, sabi nga ng ating mga kapitbahay, mga ibang, hindi pa mananampalataya, ano ba meron sa inyo? Eh halos buong araw kayo nagpupuri. Halos buong araw kayo nananambahan. Hindi kayo kumakain. Buong araw, dapat namamasyal kayo. Ano bang meron dyan? Ang sabi ng ating mga mahal na mga kapatiran, ang meron sa amin ay ang wala sa inyo. Ang nasa amin ay kapangyarihan ng mahal na Panginoon na nagbibigay sa amin ng katibayan na meron kaming siguradong Diyos na pinaglilingkuran. Kaya nga sabi nga, ang ating lakbayin sa lupang ito, ang ating mga buhay na ginagalawan natin ngayon, ay we are so sure na my God is always beside me. Ang sabi pa dito sa isa natin, ang mahal na Panginoon ay nagbibigay sa lahat ng kasiguruhan laban sa gawa ng masama at ng kalamidad. Sa Salmo 91:7, ang sabi rito, ito'y kapatunayan ng mahal na Panginoon na hindi ka mapapahamak. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan. Ngunit hindi lalapit sa iyo ang kapahamakan na ito. Sino magbibigay sa atin ng ganyang kasiguruhan? Kundi ang kapangyarihan lamang ng mahal na Panginoon. Ano rin sinasabi dito sa Salmo 91:10? Walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa tolda mo. Tolda is a place where we live. It is our house. And pag tayo lahat Kristiyano, we call it a home. Kaya nga sabi, sinong
anong pagsubok ang gagapi sa mga anak ng mahal na Panginoon. Tayo'y tinuruan na, inaralan tayo ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Sinabi ng ating kagalang-galang na mahal na pastor, yan ang pinakamainam na gawin ng tao, magtiwala sa mahal na Panginoon, magluwalhati sa mahal na Panginoon, at kilalanin ng Diyos na talagang makapangyarihan sa ating buhay. Dito, sabi ng ating kagalang-galang na mahal na pastor, kaya natin pinag-iingatan ang ating kaligtasan. Kasi yan daw ang pinaka-importante. Hindi daw. Ito talaga ang pinaka-importante. Na ang kaligtasan ang pinaka-importante sa buhay ng tao. Dahil we cannot live in this world na walang kasiguruhan. Nagdaan ang pandemya. Hindi natin alam, mayaman, mahirap, matanda, bata, babae, lalaki, walang nakakaalam. Isang ganyan lang, lahat naging walang pakinabang. May mga negosyo, baksak ang negosyo. May mga trabaho, nawala ng trabaho. May mga eskwela, nawala ang pasok sa eskwela. Yan ang nangyari sa sanglibutan to. Anong tingin nila? Kawawa ang tao sa mundo. Wala nang kabuhayan, mamamatay sa gutom, mamamatay sila sa kaguluhan sa kanilang mga isip. Pero ano ang ginawa ng mahal na Panginoon sa ating ministeryo? Buhat na nagkaroon ng pandemya, sa bawat gawain natin, minimal na paggawa na magagawain, lalo na dun sa ating lugar, sa pastoral. Every now and then, pag meron nagpapatotoo, mamamangha ka. Dahil sa kanilang patotoo, hindi sila nagpapatotoo, mahal na Panginoon, na wala na akong trabaho. Ang sinasabi niya, maraming salamat, mahal Panginoon, sa pag-iingat na pinagkaloob mo. Minsan, meron tayong kapatiran na nawala ng hanap buhay. Ang kanya lang na sweldo ay minimum, which is 500. Ang sabi niya, paano ko kakain? Pero ang mahal na Panginoon, gumagawa ng kanyang dakilang himala. Ang ginawa niya doon sa kapatiran, binigyan niya ng talento. Binigyan ng talento ng mahal na Panginoon na magkaroon siya ng online business. Alam niyo, nasa bahay na nga siya. Kumikita pa siya ng 1,500 a day. Kasama niya ang kanyang anak, hindi siya namamasahe, hindi siya naiinitan. Nagkaroon lang siya, natuto siyang gumawa ng basahan. Hindi niya, nung araw, hindi niya alam, nakala niya ang pagbasahan walang kita. Pero binigay ng mahal na Panginoon, ang karunungan gumawa siya, at doon siya nagulat. Kahit sino, ang daming hindi niya kilala na pumupunta roon, umu-order ng basahan. Patotoo rin ang ating ibang outreaches na mga nasa probinsya. Wala pong gawain dahil hinold nila. Kasi daw yung pandemic, kasi hindi tayo vaksinado. Pero namamangha ang ating mga mahal na mga co-preachers doon. Meron tayong dapat i-repair. Walang tithes and love offering na dumarating sa kanila dahil walang gawain. Online lang po sila nakikinig sa atin sa pastoral. Pero ang ginawa ng mahal na Panginoon, anong klase? Nagpapadala ang mahal na Panginoon ng mga pagpapala doon. Yung dapat i-repair nila. Yung mababang chapel na napataas nila. Yung walang aircon na chapel, nagkaroon ng aircon yung chapel na yun. Pero yung pandemic lahat yan. Sa mata ng tao, imposible. Pero sa gawa ng mahal na Panginoon, posible lahat ito na magaganap sa lahat na nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming buhay na patotoo. Marami tayong nakita na yung mga matataas ang posisyon, binaksak, yung magagandang posisyon, tinanggal sa trabaho. Vaccinated pa yung mga yun. Meron tayong mga kapatiran, unvaccinated. Hindi sila tinanggal sa posisyon, bagkus pinromote pa sila. Work for home kayo, pero promoted pa sila. Hindi nila nakikita yon. Pero mahal na Panginoon, nakadesenyo na yun. Sabi nga, kailangan lang natin magbigay ng buong pagtitiwala. Security sa mahal na Panginoon ay nandiyan lang. Hindi madamot ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya'y sagana sa pagpapala. Alam ng mahal na Panginoon ang ating pangangailangan. Alam din ng mahal na Panginoon ang ating kahinaan. Sa ating kahinaan, hindi lahat ng pagpapala is pagpapala. Huwag niyong asamin na kung kayo'y lubos ng pinagpala, ay isang pagpapakita na yun na tama ang ginagawa niyo. Alam niyo, sometimes merong kapatiran na nagsabi sa ating kagalang-galang ng mahal na pastor, na mahal na pastor, pag-pray niyo po magkaroon ako ng negosyo para magamit ako sa pagbibigay. Totoong pinanalangin siya ng tao ng Diyos at naganap ang kanyang kahilingan. Nagkaroon siya ng mga negosyo. Nung hindi pa siya nagkakaroon ng magandang negosyo, ang kanyang trabaho, ang kanyang pagdalo is Wednesday, Friday, and Sunday. Nung nagkaroon na siya ng magandang pagpapala, nagtatapat siya. Talagang religiously, nagtatapat siya sa gawain ng mahal na Panginoon. Pero dumating ang panahon, yung Wednesday, nalilate na siya. Dalo siya ng Friday, dalo siya ng Sunday. Tapos, tumakbo ang panahon, talagang marami na siyang sasakyan, para mga properties niya, pati ang kanyang negosyo umunlad. Nawala ng pagdalo ng Wednesday.
Friday na, nalilate pa. To cut it short, mga minamahal, yung Wednesday, nawala, yung Friday, nawala. Ang nakakalungkot, pati yung Sunday, nawala. Kaya sabi ng ating kagalang-galang ng mga magulang sa mahal na Panginoon, bantayan niyo ang iyong pagpapala. Hindi ang pagpapalang ito ay magpapaghiwalay sa atin sa mahal na Panginoon. Hindi yan na makakapagpahiwalay sa kabutihang pangako ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating kagalang-galang ng mahal na pastor, bigyan niyo ng pansin ang banal na gawain, araw ng mga gawain. Dahil dito lalakas ang inyong pananampalataya. Dito kayo magkakaroon ng kasiguruhan sa inyong mga buhay. Dito kayo magkakaroon ng totoong relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pupunta po tayo ngayon dun sa relasyon natin ngayon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga, ang mahal na Panginoon ay nagbibigay ng kasiguruhan sa ating matibay na relasyon sa Kanya. John 1:12, datapwat ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisinampalataya sa Kanyang pangalan. So tayo pala, pag tayo ay tumanggap, dalawang bagay, tatanggapin mo, receive, tanggapin mo ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Ang pangalawa ay dapat magawa mo yung sinasabing believing. Tinanggap mo ang mahal na Panginoon. Kung hindi ka naman mananampalataya, tinanggap mo lang ang mahal na Panginoon. Walang kapangyarihan. Yung receiving is just an act of one event na tinanggap mo. Pero yung believing to work, to the Word of God, is an act of doing every day. Ito'y gawa natin sa pang-araw-araw, sa ikalalago ng ating pagkikipagtipan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang sinasabi, kaya nga, tinanggap mo. Sa pagtanggap mo, walang tinuring ka na ng mahal na Panginoon na anak. So anong gagawin mo? Kailangan manampalataya kayong pagtanggap sa iyo bilang anak, pagyamanin mo yun. Dahil kung ikaw lang sa iyong ama, na ama sa laman, ang ginagawa mo, kung ikaw ay kinilalang anak, kinikilala mo siyang ama. At sometimes sinusunod mo siya, at sometimes hindi. Yan ang kaibahan natin sa pagmamahal ng tao na ama't sa anak. Pero ang mahal na Panginoon, ibang klase sa ama sa anak. Pag sinabi mong tinanggap mo ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng iyong buhay, ang mahal na Panginoon na maghahari sa iyo. It is a must. Hindi a choice. Wala tayong choice. Ito'y dapat. It is a must na dapat natin gawin. Kasi hindi tayo pwede sabihin natin, nag-transform na ako eh. Nagbago na ako sa aking lumang pagkatao, naging bago na ako. Paano mo sasabihin, nagbago na ang iyong dati? Kung ang binawasan mo lang ay kakaunti. Pag sinabi mo bang ikaw ay nagbihis, na nagpalit ka ng t-shirt, ibig sabihin, totally ka bang nagbihis? Kung sabihin mo ikaw ay nagpalit ng sapatos, totally ka na ba nagbihis? Pag sinabi mong ikaw ay binago, nagpalit, lahat ng nasa sa'yo, tinanggal mo na at pinalitan to ng bago. We cannot compromise, hindi pa ako sanay dyan. Hindi po pwede yun. Dahil hindi natin alam ang panahon kung bakit na kailangan natin gawin to ngayon. Kasi bukas makalawa, hindi natin alam kung ano mangyayari. In a few seconds, baka sa paglipat ng segundo, hindi natin alam. No one can see kung ano yung mangyayari. Kaya sabi nga, palagi mong mahalin ang mahal na Panginoon. Pagdalisayin mo ang mahal na Panginoon. Pagyamanin mo ang mahal na Panginoon. Baka hindi ka na magkaroon ng pagkakataon. Yan ang palagi sinasabi natin ang ating dearest honorable pastor. Huwag tayo magkaroon ng panahon, ng aksayang panahon, idle moments, sa mga bagay na hindi natin dapat ginagawa. Ilang oras na po tayo rito? Nag-umpisa po tayo ng 9:00. Anong oras na po pa ngayon? Siguro we are more than 8 hours na rito. Pero there is still 16 hours of our life sa araw na ito. Saan mo gagamitin yung 16 na oras na yun? Ngayon, yung 8 oras na yun, pinagpala kayo, narinig yung magagandang patutuo. You're blessed because of the mighty holy, yung mga glorious song. Nadadama natin ang banal na Espiritu. Napupuno tayo ng grasya ng mahal na Panginoon. Nagpapasalamat tayo hanggang tayo narito. Pero sa pag-uwi ba natin, yung 16 hours, saan natin gagamitin? Dito, nag-i-intake lang tayo. Para tayo, this is the powerhouse. This is the powerhouse of God. Dito tayo nag-i-intake para paglabas natin, gamitin natin yun sa nalalabing oras ng araw na yun sa kabutihan at kaluwalhatian ng mahal na Panginoon. Pero saan mo gagamitin ngayon kung ikaw ay paglabas mo rito, nakita mo yung kasama mo, kaibigan mo, kaeskwela mo, na may ginagawa, sama ka na.
Nawala na yung 8 hours of holiness. Kaya tayo, sabi ng ating kagalang-galang na mahal na pastor, lahat ng bawat segundo, tik-tak ng relo, ay dapat sa mahal na Panginoon. Hindi natin kasi alam kailan ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, ang relasyon sa mahal na Panginoon, hindi yung 2 hours, 1 day, it is a permanent relationship. Dahil ang dugong ibinayad sa atin ng mahal na Panginoon ay totoong dugo ng tao na merong transformation. Mula sa kabanal-banalan, kinuha niya ang ating kasalanan, namatay sa krus ng Kalbaryo upang mabayaran ang ating mga kasalanan na hindi natin kaya. Hindi natin kayang bayaran ang ating kasalanan. Kaya nga we are doomed. Dapat nandun tayo sa impyerno. Wala tayo. Pero ang sabi nga ng mahal na Panginoon, kinuha ko ang iyong kasalanan, pinagdusahan ko ang iyong kasalanan para sa isasagana ng iyong buhay. Sinong gagawa po sa inyo nun? Kung hindi natin bubulay-bulayin ang mga ginagawa ng mahal na Panginoon sa ating buhay, hindi tayo magiging conscious o hindi tayo para makukonsensya. Gagawin ko ba to? Namatay nga ang mahal na Panginoon para sa akin. Lolokohin ko ba ang tao? Namatay nga ang mahal na Panginoon para sa akin. Magsisinungaling ba ako? Namatay nga ang mahal na Panginoon para sa akin. Magiging tapat ba ako sa asawa ko, sa aking anak, sa aking negosyo, sa aking trabaho? Lolokohin ko ba sila? Namatay nga ang mahal na Panginoon para sa akin. Because the security of God is given unto us. Sinisigurado ng mahal na Panginoon na hindi ka na muling mapapahamak. Dahil ang impyernong ginawa ng mahal na Panginoon na hindi para sa kanyang mga nilalang. Ito'y ginawa ng mahal na Panginoon para sa kanyang mga lumaban sa mahal na Panginoon. Tandaan po natin, ang mga katawang lupang yan ay wala ng saysay. Pag tayo namatay, balik yan sa alabok. Ang nasa sa atin, ang espiritong binigay ng mahal na Panginoon, siyang babalik sa kanya. Anong ibabalik mo sa mahal na Panginoon? Kung hindi mo ginamit ang espiritu ng mahal na Panginoon sa tama, sino naging Panginoon mo? Hindi binigay ng kaaway ng Diyos ang espiritong yan. Ang sabi nga, binigyan tayo ng liwanag ng buhay, yung light, life. Pag sinabi natin, etong taong tong masama na. Masama to, wala na yung ningas ng mahal na Panginoon dyan. Mga minamahal, hanggat may hininga kayo ng buhay, hindi nawawala ang ningas ng mahal na Panginoon sa inyo. Ang nangyayari lang, hindi nagmamanifest sa atin ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kaya minsan may mga kapatiran tayo nagsasabi, iniwan na siguro ako ng mahal na Panginoon. Hindi na siguro ako dinidinig ng mahal na Panginoon. Never tayo iiwanan ng mahal na Panginoon. Kasi po, kalahat-lahat ng espasyo rito, even the galaxy, yung cosmo, lahat yan, pinapaloob lang yan sa mahal na Panginoon. Nasa Kanya yan. Paano tayong iiwan ng mahal na Panginoon? Tayo lang ang hindi kumikilala sa ating mahal na Panginoon. Parang nasa loob kayo ng bahay, naririto ang iyong ama. Alam mong ama mo yan. Pero hindi nagmamanifest ang kanyang pagkaama kasi hindi mo kinikilala ang kanyang inuutos sa panahon na yun. So walang kapangyarihan sa iyo ang iyong ama dahil ginagawa mo yung gusto mo. Ang sabi ng mahal na Panginoon, kung mahal mo ko, sundin mo lahat ng aking mga utos. Hindi pa tayo nahihiya noon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, if you love me, kung. Pero ano ginawa ba ng mahal na Panginoon sa atin? Una, for God so loved the world. Binigay ng mahal na Panginoon kanyang talagang dalisay na pag-ibig. Hindi niya sinabing, bibigyan kita ng konting pag-ibig. Hindi. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but will have eternal life. Ngayon, hindi pa tayo nahihiya na tanungin tayo ng mahal na Panginoon, if you love me, pwede ba sundin mo yung commandment ko? Who is the provider of everything? Who is the comforter of everything? Who is the giver of life? Who is the peacemaker? Di ba ang mahal na Panginoon? Di ba siya ang lahat-lahat dapat sa atin? Bakit dapat magkaroon tayo ng kondisyon sa pag-ibig natin sa mahal na Panginoon? Bakit hindi natin ibigay talaga ang nararapat para sa mahal na Panginoon? Natutuwa tayo, meron tayong ganitong mga gawain na napapag-usapan natin kung paano natin bibigyan ng kalukdan at kapuri-purihan ang ating pinakamamahal na Panginoon. It is just a moment of time na hinihingi ng mahal na Panginoon. Kung mahal mo ko, sundin mo ko. Mamahalin mo ba ang mahal na Panginoon pagkatapos nito? O baka pagkatapos nito, ibang mahal mo? Baka wala na magtanong sa atin.
Baka walang magsabi na sa atin, anak kita. That thing, sabi nga, it is appointed unto man. Once to die, it's judgment. Dalawang bagay lang. Sabi ng mahal na Panginoon, binibigyan ko, this day I set a curse and a blessing. Pagpapala sa lahat ng susunod sa mahal na Panginoon. Kapahamakan sa hindi susunod sa mahal na Panginoon. Kailan mo gagawin ang pagpili? Pag wala nang hininga ang iyong buhay? O meron ka pang kapangyarihan pumili sa kabutihan at sa kasamaan? Binigyan tayo ng mahal na Panginoon ng karunungan, kaalaman, at nagbigay ang ating mahal na Panginoon ayon sa kanyang puso ng isang pastor na mangangalaga, magtuturo sa atin. Kaya ang ating kagalang-galang na mahal na pastor, maingat ang kanyang pagtuturo sa bawat isa sa atin dahil gusto ng ating kagalang-galang na mahal na pastor, kilalanin nating totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon ng buong puso, buong katapatan, buong isip at buong kalakasan. Kailan tayo sasabihin natin, mahal kita, mahal na Panginoon, pag ikaw'y nasa bangnig ng karamdaman, pag ikaw'y nasa panganib, yung ba ang pwede nating i-offer sa mahal na Panginoon? Kung ganyan pa lang i-offer sa atin ng mahal na Panginoon, di sana itong gusaling to, ganyan pa lang, hanggang ngayon, nasa lupa pa rin tayo. Pero ang binigay ng mahal na Panginoon, pinapakita ng mahal na Panginoon, sa patuloy niyong pag-ibig, pagmamahal, pagtitiwala sa mahal na Panginoon, eto binibigyan tayo ng bahay-sambahan na pinangangalagaan sa atin para hindi tayo nauulanan, hindi tayo naiinitan, may oras tayo sa pagpupuri, may oras tayo sa pagluluwalhati, pwede tayo magtawag ng mga baguhan, ipakita natin ang kamangamangang gawa ng mahal na Panginoon para sa atin. Anong pangako ng mahal na Panginoon para sa atin? Kanina, may inawit ang koral. Ang sabi doon, surely goodness and mercy. Tunay. Sabi niya, tunay ang mahal na Panginoon, tunay na ang kabutihan at ang kaawaan ay susunod sa atin. Susunod sa atin. Ibig sabihin, nasa likod natin ang kabutihan at ang kaawaan. Pero doon sa Deuteronomy 31:8, ang sabi doon, ako'y papauna sa iyo at ako'y sasayo. Kung ang iyong harapan, ang iyong lalakaran ay inunahan na ng mahal na Panginoon, may sapat na pag-iingat at nilagyan ka ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon upang pag-ingatan mo at alamin mo ang karunungan at ang kasamaan. Sinisigurado ng mahal na Panginoon sa iyong likod, nandyan ang kanyang kabutihan at ang kanyang habag. Ganun tayo kamahal ng pinakamamahal na Panginoon. Ganun magmahal ang Diyos ng ating pinaglilingkuran. Hindi nagpapabaya. Hindi tayo iiwanan o pababayaan man. Dahil siya'y nagpakilala kung Diyos na ako'y mag-iingat at hindi kayo pababayaan. I am the God. You don't have to fear. I will never leave you nor forsake you. Anong sabi dito? Kung tayo ay nasa unahan natin ang mahal na Panginoon at ang mahal na Panginoon ay sumasa atin at ang habag at ang kabutihan ay nasa likod, saan tayo hahatid ng mahal na Panginoon? Sa kanyang tahanan. And I will dwell in the house of the Lord forever. Sa piling ng mahal na Panginoon, di ba yan hinihintay ng bawat tao na magkaroon ng kasiguruhan kung saan nahantong ang buhay na to? Sa kapahamakan o sa pagpapala? Kayo ang atin, tayo, na binigyan ng karunungan, sapat na karunungan na binigay. Tinuruan tayo na ating mga magulang sa mahal na Panginoon upang maging pantas tayo sa pagpili, upang maging pantas tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Huwag natin sayangin ang mga panahon na ito. Huwag natin sayangin ang tao ng Diyos na nagpagal para sa atin. Tayo nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sinagot nga ng mahal na Panginoon yun eh. Sabi nga ng mahal na Panginoon sa 1:14, 2 and 3. Di ba sabi nga doon sa awit, at ako'y tatahanan sa bahay ng Panginoon, magpakailanman. Ito, binigyan ng assurance na mahal na Panginoon ito. Ang sabi nga sa 1:14, 2 and 3, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko na sa inyo, sapagat ako'y paparoon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, at muling paparito ako,
at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo man ay dumuon. What a blessing, mga minamahal. Sabi nga ng mahal na Panginoon, I will come to take my people back. Babalik ako, kukunin ko ulit ang aking mga tao. Kung tayo'y kukunin ulit ng mahal na Panginoon, saan tayo galing? Galing tayo sa mahal na Panginoon. Hindi ka pwedeng bumalik sa hindi mo pinanggalingan. Kaya I'll come back to take my people back. Ngayon, kung dumating ang mahal na Panginoon, kukunin tayo. At wala ang presensya ng mahal na Panginoon sa'yo. Sino kukuha sa'yo? Pag-ingatan natin yan. Sabi nga, ang kasiguruhan ng mahal na Panginoon ay hinilihad para sa atin. Ang pagpili lamang, kung gagawin natin ang kasiguruhang itong binibigay ng mahal na Panginoon, ay hindi maging atin. Yung kanina, yung sinabi ko pala, patawarin niyo kung meron akong hindi na, kasi it's just lumalabas na lang po sa akin, ang kabanal-banalan dugo ng mahal na Panginoon ay hindi galing sa tao. It is from the power of the Holy Spirit. Kasi kung ito'y galing sa tao, makasalanan pa rin ang bubungahin nito. Pero dahil ang Diyos ay banal, kapamaraanan ng mahal na Panginoon ang ginawa by the power of the Holy Spirit, si Virgin Mary, sabi nga, ang babaeng pinagpala sa lahat ng pinagpala. By the way, kaya tayo narito, isa pa, kasi December na. Mawawalang saysay ang sinabi ng mahal na Panginoon sa pinasabi ng mahal na Panginoon sa mga anghel, peace be with you. Magkaroon kayo ng kapayapaan dahil dumating na ang tagapagligtas. Paano tayo magkakaroon ng tinatawag na kapaskuhan o kapanatagan kung ang kasiguruhan ng binibigay ng mahal na Panginoon ay hindi natin kinukuha, hindi natin sinabubuhay. Sabi nga, mga minamahal, sa panahon ngayon, walang kasiguruhan sa magulong mundong ito. Wala ring ibang tatakbuhan, hahanapin, kundi ang kasiguruhan na hindi kaya ibigay ng tao o sino paman. Isa lang ang dapat nating gawin upang makasiguro sa ating buhay. Tanggapin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya lamang ang tanging daan, siya lang ang katotohanan, siya lang ang buhay. Buhay na walang hanggan, makakamtan mo kung hindi ka maglulupaypay o hindi ka aayaw. May pag-asa nag-aantay sa atin. Tapusin ko ang ating pag-aaral na ito. From our dearest pastor, dearest Papa. Huwag po natin sayangin ang pinagpagalan ng tao ng Diyos. Isa lang ang binigay ng mahal na Panginoon sa atin para mangalaga. Huwag natin sayangin ang binigay na panahon sa atin ng tao ng Diyos na pakilala ang totoong Diyos na dapat natin paglingkuran. Kung titignan nyo ang inyong buhay ng mga nakaraang, kung hindi pa kayo mga Kristiyano, tignan nyo ngayon ang buhay nyo ngayon at kumpira nyo doon. Sabihin nyo sinungaling ang tao ng Diyos na hindi ka binago ng mahal na Panginoon. May karamdaman. It is like the power of the Red Sea. From bondage, they crossed the Red Sea to freedom. Gamitin din natin ulit yung Red Sea. From sinner, Red Sea to saint. Sa may makakaramdaman, Red Sea, kagalingan. Kaguluhan, Red Sea, kapayapaan. Bigay natin ang kapangyarihan na binibigay ng mahal na Panginoon. Sabi nga ng mahal na Panginoon, stand still, for the salvation of God is here. Tumayo po tayong lahat at pasalamatan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat po sa mahal na Panginoon. O pagsubok ang mahadlang sa'yo, problema
apoy upang hindi na magpatuloy. Ang tawag pa niya walang halaga nang walang dumarating na mga magpapalas. Talikod ka pa sa kanyang ipinagagawa na ang mabuting balita ay ipahayag sa lahat. Ikaw ay inilas, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y hirap ba o pagsubok ang mahala sa'yo? Problema man ito o pag-uusig ng mundo ang sa'yo'y nagtatapo upang hindi ka mapatuloy. Ang tawag mo niyan, walang halaga nang walang dumarating na mga pagpapala. At talikod ka pa sa kanyang pinagagawa na ang mabuting balita ay ipahayag sa lahat. Ikaw ay iniyan, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniahas. Ikaw ay iniyan, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniahas. Mga minamahal, yung nasa ating harapan ng mga baguhan, nagagalak po ang banal na gawain ito na pinagtiwalaan ng mahal na Panginoon upang kayo'y ayayahan sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon tumanggap sa mahal na Panginoon. Ang inaalok ng sanglibutang ito kung ikaw may problema o nabibigatan, ang sasabihin lang nila, sino gusto mong kasama? Kaibigan o yung iyong pamilya? May pera o wala ang sasamahan mo. Pero ang tumatawag sa inyo ngayon ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa buong kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gusto niyang kilalanin niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoon. May tinatawag na Kapaskuhan kung saan may pinanganak na magtutubo sa kasalanan ng tao. Bigyan natin ang dahilan ng Kapaskuhan ito na meron kayong tatanggaping totoong magliligtas sa inyo.
magbabago at magbibigay ng bagong pag-asa para sa inyo, sa inyong mga mahal sa buhay at sa inyong sambayanan. Bigyan nyo ng pagkakataon. Hindi kayo tinawag ng tao dahil na tinawag ka Mister o Miss. Tinawag ka ng mahal ng Panginoon ayon sa inyong mga pangalan. Dinala kayo ng mahal ng Panginoon ayon sa kanyang kapangyarihan. Dahil gusto ng mahal ng Panginoon pagpalain kayo ng lubusan. Gusto ng mahal ng Panginoon tamin nyo na may Diyos na nagliligtas, nagmamahal, at naghandang umibig at tawagin kayong mga anak. Hindi nagaganap ito pang araw-araw. Ito'y bihirang mangyari. Nangyayari lang yan sa totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pasalamatan natin ang mahal na Panginoon. Digin niyo ang awiting nito. Tinatawag kayo ng mahal na Panginoon. Hindi dahil sa walaan, dahil may sapat na kadahilan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy po nating awitan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa'yo'y iniyakan, ikaw ay hinilang, hinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'n iniyakan. Ikaw ay hinilang, hinili ng Panginoon. Yes, hallelujah! Upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyakan. Ang dakilang bagay na sa'yo'y ang dakilang bagay na Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos sa gabi ito, mga minamahal. Napakinggan po natin ang Ebanghelyo kaligtasan, mga minamahal. Totoo po ang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Nandito tayo sa gabi ito, mga minamahal. Ito po ay plano ng Diyos sa buhay po natin, mga minamahal. Totoo po, mga minamahal, na hindi magtatagal ang ating buhay. Bukas ay hindi natin alam, mga minamahal ko, kung ano naghihintay sa atin. Kaya mapalad po tayo na narito ngayon sa ating minamahal mga baguhan. Kayo'y nagpaanyaya, mga minamahal, kayo'y tumugon sa paanyaya ng mahal na Panginoon. At hindi po ninyo pagsisihan, mga minamahal. Hallelujah! Mula ngayon, mga minamahal ko, tatanggapin ninyo ang pagpapala ng mahal na Panginoon kung kayo po'y magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Merong 4 na susi ng kaligtasan na dapat maganap sa ating buhay, mga minamahal. Mahalaga po ang kaligtasan. Now is the day of salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon narinig mo ang salita ng Diyos. Huwag mo nang pag-alinlanganan. Huwag ka nang magdalawang isip, mga minamahal. Tanggapin mo ang ating dakilang Diyos. Dapat maganap sa iyong buhay. Ang unang isagawa po natin ay ang tinatawag na pananampalataya, mga minamahal. Pananampalataya na may pagtitiwala sa Diyos. Na ang bawat lumalapit sa mahal na Panginoon ay sumampalatayang merong Diyos. At walang iba, kundi ang ating pinakamamalapay na Jesus na siyang napako doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan, mga minamahal. Pangalawa, ang tinatawag na pagsisisi para mapatawad tayo ng mahal na Panginoon. Ang pagsisisi, mga minamahal ko, kasalanang pinagsisihan mo ngayon, huwag mo nang babalikan pa, mga minamahal ko, upang lubusan tayo mapatawad ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nagtakda ng isang araw ng paghukom, mga minamahal ko. Hindi natin alam kung kailan ito. Ang mahalaga ngayon, pagsisihan ng kasalanan at talikuran ng kasalanan. Mga minamahal, praise God, huwag nang balikan pa.
kamuhian ng kasalanan, mga minamahal. Pangatlo, mga minamahal, ng bawat isa sa atin ay kinakailangan mabautismuhan sa tubig. Maging sa ating mga webcast viewer, kailangan kayo po'y makadalo sa gawain ng mahal na Panginoon upang kayo po'y mabautismuhan sa tubig, sapagkat yan po'y sinasabi ng Acts 2:38, mga minamahal. Repent and be baptized, every one of you. Magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa ikapapatawad ng inyong kasalanan, mga minamahal. Isagawa po natin yan. Handa po namin kayo paglingkuran, kayo mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mga minamahal, praise God. At ang panghuli, mga minamahal, ang mahal na Panginoon na po ang gagawa niyan, ang bautismo sa banal na Espiritu. Nakita niyo po kanina, mga minamahal, kami lumuluha. Ang iba, mga minamahal ko, praise God, nagtatremble o nanginginig sila, mga minamahal ko, sa presensya ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Luha ng kagalakan, mga minamahal. Pag nadamo mo presensya ng mahal na Panginoon, hindi mo mapigil ang pagluha mo, mga minamahal. Kaya sa ating minamahal, mga baguhan dito, mga minamahal. Kung kayo man po'y lumuluha, mga minamahal, yan ay paghipo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Tanggapin yung ating mahal na Panginoon. Itaas po ninyo ang inyong mga kamay sa mga oras na ito. At sumunod po kayo sa aking maikling panalangin, mga minamahal. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoon, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, patawarin niyo po ko sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Pumasok ka sa aking puso. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at sa gawa. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon at magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, kami po manalangin sa inyo, mga minamahal. Hallelujah. Kayo po'y mag-decision right after the service, kayo po'y magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Kami po'y manalangin. Hallelujah. Mapagpala po namin, mahal na Panginoon Jesus, sa unat na langin, na ngayon po minamahal, ginagala ay mga pastor. Pagpalay mo po mga pagkuhan, tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Ito'y simulain ng kanilang paglilingkod, malapit noon. Hanggang sa pagbabalik, malapit noon. Sila'y manatili, malapit noon. Iligtas mo rin 10 na kanilang mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, bless them, O Lord. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya sa ating minamahal, mga baguhan, mga minamahal ko, kayo po'y magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Hindi ito ang katapusan ng inyong paglilingkod, ito'y simulain, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Hanggang sa pagbalik ng malapit, kayo po'y manatili upang matiyak ang kaligtasan, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo po'y dadako na po, mga minamahal ko, sa ating masiling, mga minamahal. Maging sa ating minamahal, mga baguhan. May karamdaman kayo, mga minamahal. Ipatong po ninyo isang kamay sa parte ng karamdaman, bangkitin ang karamdaman sa ating mga webcast viewer, mga minamahal. Ipatong po ninyo ang inyong kamay sa parte ng karamdaman, mga minamahal. 2 kamay kung may mga problema. Wala pong posible sa ating dakilang Diyos. Walang mahirap na bagay sa harapan ng ating dakilang Diyos. Sa kapangyarihan ng Diyos tayo umaasa, mga minamahal. Hallelujah. Manampalataya po tayo, mga minamahal. Hallelujah. Manalangin po tayong lahat sa unat na langin ng ating po minamahal kinagal ating mga pastor. Hallelujah. Tayo po'y magkaisa, mga minamahal. Hallelujah. Praise God sa lahat ating pangailangan, mga minamahal. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Tayo magsisi, mga minamahal. Hallelujah. Mapagpala po namin, mahal na Panginoon Jesus. Patawarin niyo po kami sa lahat ay mapagkukulang pagkasalang, mahal na Panginoon. Kabagan mo kami, mahal na Panginoon, O Diyos. Patid mo ang pangailangan ng bawat mananampalataya. Hallelujah. Pagpalain po po mga anak mo, O Diyos. Especially our dearly beloved na po, Pastor, mahal na Panginoon. Patuloy mo siya bigang mahabang buhay, mahal na Panginoon. Hallelujah. Mahal na Panginoon. Ganon din pa kami mga beloved children. Patuloy sila pagpalain, ingatan, mahal na Panginoon. Sa lahat ay puminamal mga kapatiran. Ano man po ang karamdaman nila, ikaw magpagaling sa karamdaman nila. Mahal na Panginoon, lutasin mo ka ng mga problema. Anguin mo sa kahirapan, alisin mo palalamig, palulupaypay sa kanilang buhay. Pagpalain mo kami sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus.
Hallelujah. Ating palayasin lahat ng karamdaman, mga minamahal. Hallelujah. Sa unang dalangin ay ginagala mga pastor aming sinasaway ang lahat ng mga demonyo na karamdaman, demons of curable sickness, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, cast out in the name of Jesus. Coronavirus, cast out in the name of Jesus. Problem resolved, vices begun, demonyo palamig, panunapaypay, cast out in the name of Jesus. Be healed right now. Problem resolved, vices begun in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin pinakamamalapin nun. To God be the glory. Thank you, there is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Puri na malapin mo, minamahal. At bilang pananampalataya, mga minamahal, 3 times, tatalon po tayo. Mga minamahal, sigaw ng pagtatagumpay, mga minamahal. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Makisa ating mga baguhan, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Puri ng ating nakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Pagpalay po tayo ng ating nakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. At sa ating minamahal na mga kapatiran, praise sa ating minamahal na mga baguhan, mga minamahal, huwag niyo pong lisanin ang lugar na ito na hindi po kayo mabautismuhan. Praise God. Lahat ng pinagpalang anak ng Diyos magsabi, praise the Lord. Puri ng malapay ng mga minamahal. Praise God. Parang maikli pa rin sa atin ang oras, mga minamahal. Parang ayaw pa umalis ang mga baguhan, mga minamahal. Pagpalain po kayo ng malapay noon. Praise God. Tapos na po yung ating gawain, magko-closing prayer na po tayo, mga minamahal. Pero huwag kayong aalis, mga minamahal. Praise God sa ating minamahal, mga kapatiran. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating announcement, mga minamahal. Praise God. Pagpalay po tayo ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapay noon. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy po, mga minamahal ko, ang celebration po ng ating 29 years church anniversary. Mga minamahal ko, bukas, tuloy-tuloy po tayo. Kita-kita po tayo bukas, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Sa ganap na alas 9 po ng umaga, mga minamahal. Praise God. Puri pong ating malapay noon. God bless you so much. Mga minamahal, hallelujah. Pagpalain po tayo lahat ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God, hallelujah. At sa ating announcement, mga minamahal, tayo po, mga minamahal ko, ay kukuha po na ating special offering, mga minamahal. Praise God, hallelujah. At batid po natin ang ating pangailangan, mga minamahal. Actually, mga minamahal, yung sound system ay hindi pa natin sarili ito, mga minamahal. So, ang sarili lang natin, ito pong mga iba natin mga instrument at iba natin mga sa sound system natin talagang maliit pa na kumbaga kukunti pa lang, mga minamahal, hindi pa kaya ganitong kalaki ng sound natin, mga minamahal. So ito po ay nirent po natin for 2 days. Praise God, yung ating lightings, mga minamahal, yung ating LED wall, lahat po yan ay nirent po natin. Pati po yung ating generator, mga minamahal ko, sapagkat hindi po natin abot, yung na-transfer po yung ating transformer, mga minamahal ko, na 25 kV, doon po sa ating lumang bahay sambahan, mga minamahal ko. At loobin na malapit na sa mga susunod na buwan ay may lipat po yung ating transformer, mga minamahal ko. Pero need pa rin po natin ng generator, mga minamahal ko. Sa ngayon po, mga minamahal ko, kukuha po tayo ng special offering at meron po tayong mga box, mga minamahal. Diyan po sa gitna, sa hulihan at sa harap, magmamarcha po tayo. Lahat po tayo tatayo, mga minamahal. Praise God. Ipagkaloob po natin ang para sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. So nakikita niyo po, ang pangailangan po ng ating bahay sambahan, mga minamahal ko, hindi pa tayo tapos, mga minamahal. Praise God. Pero nakita natin, mga minamahal ko, pinagpala po tayo ng malapay noon sapagkat naidaos na po natin dito, mga minamahal. Praise God. Masarap po yung sariling atin, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Tapos na po ang kontrata natin doon sa kabila, mga minamahal. So kailangan talagang mag-move na tayo, mga minamahal, sa lugar nito. Praise God. Kaya makita po natin, ginanap po natin ating church anniversary sa lugar nito upang makita po ninyo ang pangangailangan pa po ng ating bahay sambahan. Praise God. So tumayo na lamang po kayo at hindi na po lalapit sa inyo ang ating mga asenet, mga minamahal. Praise God. At dyan po, ipakita po natin ang ating pakikipagkaisa. Lahat po tayo itatayo upang ipagkaloob ang para sa ating gawain, mga minamahal ko. Pagpapagawa natin bahay sambahan at yung ating pambayad sa ating mga rent na mga sound system at ating lighting, LED wall and generator, mga minamahal. So tayo po lahat ay manalangin, mga minamahal, at ipanalangin po ang ating praise God, special offering, mga minamahal, praise God. At ito ating mga kapatid,
Brother Nestor, praise God, para ipanalangin po yung ating special offering, mga minamahal ko, praise God, hallelujah. Mga minamahal, ipagkaloob po natin at para sa Malapenoon, sacrificial giving, mga minamahal. Makita ng Malapenoon ang inyong pangipagkaisa. So tayo po yung manalangin, mga minamahal, kung hindi nakaredy ang ating mga kapatid, mapagpala po namin, Malapenoon Jesus. O Diyos, pagpalain niyo po ang po minamahal, mga kapatiran, na anuman po ang kanilang pagkakaloob sa oras po itong Malapenoon. Sa unat na lang, po minamahal, ginagalay, mga pastor, pagpalain mo sila, ibalik mo sa makalibong beses, sige na pagpapalang spiritual. Bless them, O Lord. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po lahat ay tumayo.